budget level segment or under 10,000 pesos po. Isa sa pinaka-congested or palaging congested na segment pagdating sa mga smartphone na bibili natin. Sa sobrang daming pwedeng pagpilian, nakaka-overwhelm. And yung madalas nating problema, baka makapili tayo ng hindi talaga natin gusto, which is magre-result ng disappointment. And nasa tamang video ka dahil dito sa video na to, sasagutin natin yan dahil nilistaw na or pinilter na namin yung mga best valued budget phone na i-recommend namin sa inyo ngayong 2025. And para sa mga hindi pa nakakabili or naghahanap pa, check nyo muna to. Tara, pag-usapan natin. So, gusto ko lang linawin na lahat ng phone na i-recommend namin dito na-review mismo namin at para sa amin ito yung best or mas sulit bilhin unlike dun sa ibang mga phones sa budget level segment. And lahat nga pala ng mga links ng mga phones sa babanggitin ko dito is provided dyan sa description down below dahil pwede kayong makakuha ng vouchers dyan sa ating YouTube shopping affiliate na binigay na perks ni YT para sa mga viewers namin. Nasa less 500 to 1,000 pesos din yan depende sa eligible item. Check po ninyo kasi randomly nagbibigay sila. Sayang naman. And nga pala, since konti lang yung na-review ko na budget phones dito sa channel natin ngayong 2025, in-invite at nagpa-help ako kay Sir RJ ng Gadget Tech Tips para tulungan tayo sa mga best phone recommendation. Since mas maraming na-review na budget phone sa akin si Sir RJ. Anyway, with that said, tara, simulan na natin to. Una sa listahan natin, if battery yung priority mo sa isang device, ito yung pinaka-the best na masasabi kong battery phone dito sa under 10k price range so far. At yan, ang Tecno Pouba 7. Merong 7,000 mAh battery capacity at base experience sa paggamit ko dito talagang tatagal siya ng isang araw. Nga pala, wala pa kayong mapapanood na review ko nito dahil hindi ko pa napapublish. Hindi pa kasi namin na-edit yung whole video pero nagawan ko na po siya ng review and also nagamit ko na siya as my secondary phone before. And yes, kayang-kaya niyang tumagal ng isang buong araw if ever na battery lang talaga yung usapan. Capable na rin to pagdating sa gaming lalo na kung mga MOBA games sa yung nilalaro natin dahil meron na tong Helio G100 Ultimate. Pero tandaan natin na G99 pa rin yan at the end of the day. So lahat ng babanggitan kong G100, G Ultimate, G200 Plus, lahat yon G99 pa rin at the end of the day. But ganoon pa man, goods yung kanyang performance in terms of gaming, lalo na sa mga MOBA game. Siguro kung naglalaro kayo ng BR mode sa CODM, hindi ko to mararecommend sa inyo dahil hanggang 40 FPS lang yung cap natin dyan. Pero 60 FPS naman siya sa MP, so nakadepende yan sa game na gusto nyong laruin. Ang kagandahan dito, from 9,000 plus pesos sa price range niya before, nasa 7,650 na lang siya ngayong 12.12. And just I said, pwede pa kayo makakuha ng vouchers using yung ating YouTube affiliate link. So pwede nyo pa siya mas makuha ng mas mababa kung makakuha kayo ng vouchers. But para sa 7,000 pesos, goods to kung ako yung tatanungin. Yung naging trade-offs ng neto sa tingin ko is yung kanyang display dahil naka IPS LCD pa rin. Pero ganoon pa man, yakang-yaka pa rin naman dito manood ng mga YouTube videos or Netflix at kung ano-ano pa, pwede pa rin naman sharp enough pa rin. Yun nga lang, IPS LCD is IPS LCD. Next naman sa listahan is yung pinaka nagustuhan kong budget phone ngayon 2025 at tinagurian ko rin na best valued phone itong Infinix Hot 60 Pro. So bali ko naghahanap talaga kayo ng solid na phone na okay na sa lahat, ito yung pinaka marirecommend ko at the moment or masasabi kong pinaka best recommendation ko. Meron tong 8,000 plus SRP before pero mabibili na lang natin ng 7,218 plus pesos na lang ngayon and pwede pa natin yung mapababa using the voucher dyan sa ibaba. Just I said, check nyo yung link dyan sa ating description. Para kasi sa 7,000 plus na presyo, meron na tayo ditong 6.78-inch AMOLED screen, 144Hz screen display. And yung maganda dito, unlike dun sa kanyang Pro Plus version na curve, dito naka-flat screen na tayo. So kung gagamitin natin siya sa game, walang problema at kung manonood tayo dito, okay na okay din. Siguro kung meron siyang pullback is yung kanyang 5,160 mAh battery capacity na naging reason din kung bakit sinama ko ang Tecno Pouba 7 dahil marami din naman kasi mga user na more on battery talaga. Pagdating naman sa kanyang performance, goods din naman. Naka Helio G200 chip which is just I said, G99 at the end of the day. And same feedback lang din, good siya sa MOBA games, so wala magiging problema. Malalaro natin lahat yan kung light moderate lang. Pero pagdating sa mga heavy games and also do sa CODM, medyo hindi siya ganun ka-okay. Lalo na kung BR game yung lalaroin mo sa CODM. And pagdating naman sa kanyang camera, di hamak na mas maganda yung camera system or setup na ito pagdating sa ating Tecno Pouba 7. Goods yung mga makukuha nating photos dyan, pasadong pasado para sa isang budget phone. And actually, ito yung best recommendation ko this 2025 sa lahat ng mga budget phones na pwede natin pagpilian. Pero kung medyo bitin ka ng konti sa camera, dyan papasok yung kanyang Pro Plus version which is the Infinix Hot
60 Pro Plus. Pagdating dito, meron siyang 9K SRP pero mabibili na lang natin sa 8,619 pesos ngayon 12.12 sale. Halos the same lang din sila ng specs ng Pro version. Meron siyang solid display na 6.78 inch na naka-AMOLED screen display. Protected na rin ng Corning Gorilla Glass 7i. Meron ding solid and capable Helio G200 chip. Na gaya ng sabi ko, G99 pa rin at the end of the day. So lahat ng pros and also cons ang G99 chip, ganun pa rin yung makukuha natin dito. And yung pinaka-difference lang neto dun sa ating Pro version is una, naka-curved screen siya. At ito yung unang tinagurian na slimmest 3D curve phone bago ilabas ang Tecno Slim. And yes, kung gusto nyo ma-experience yung iPhone 17 Air Peel, goods na goods to. Masasabi kong the same sila kasi nakahawak na ako ng isa. Pero yun nga lang para sa mga tao na hindi sanay sa maninipis sa phone, baka hindi nyo rin magustuhan. Pero yung pinaka-main na bentahe niya talaga dito is yung kanyang 50 megapixel Sony IMX882 Ultra Sensitive Sensor. Bale, isa tong mid-range camera sensor na nilagay sa isang budget phone, which is alam na natin yung magiging resulta. Mga good looking photos yung makukuha natin. Di hamak na isa to sa may pinaka-the best camera lineup dito. Kapantay niya ang Camon 40. And for me, okay naman ang processing ni Infinix pagdating sa mga photos. So kung gusto niyo ng isang phone na goods na sa display, maganda na rin yung kanyang mismong build, okay na rin yung kanyang chipset, pwede na for MOBA games and also merong magandang setup camera. Ito na yung masasabi ko na best recommendation ko. If gusto niyo ng mas well-improved na camera lineup, go for Infinix Hot 60 Pro Plus. So para sa mga tao na more on camera and gusto ng mas balanced phone pagdating sa gantong price range, under 10,000 pesos, itong Infinix Hot 60 Pro Plus yung best recommendation ko para sa inyo. Anyway, last recommendation ko and also honorable mention, Camon 40 Pro. Actually, hindi siya under 10,000 pesos pero meron kasi ako mga nakita ng 11.11 sale na nabili lang daw nila to sa 9,000 plus pesos using some vouchers and syempre yung mga naipon nila na coins. Currently, nakaset yung kanyang presyo sa 12,000 plus pesos na before ang kanyang SRP is nasa 13 to 14,000 pesos and pwede pa nga natin mapababa if ever na makakakuha tayo ng voucher. Kaya check nyo yung link niya sa description. Ilang beses ko na sinabi kanina kasi namimigay sila ng vouchers. So kung 10k yung budget ninyo at kung makikita ninyo na nasa 12,000 pesos lang to, dagdag na lang kayo ng konti dahil para sa akin ito yung pinaka the best na recommendation ko sa gantong price range. Mako-consider ko pa rin kasi siya na nasa budget level segment kahit na isa tong mid-range phone. Pagdating kasi sa specification nito, meron tong 6.78 inch AMOLED screen display na naka 144Hz din. Then protected na rin ng Corning Gorilla Glass 7i and the same nila na meron na rin IP rating na IP68 and IP69. And pagdating sa chipset nito, ginamitan to ng Dimensity 7300 and actually maganda na chipset yan dahil doon sa ginawa nating extreme gaming test, pasado siya basta ititweak na lang natin ng konti yung kanyang graphic settings sa mga game. Pwede po yan. Pero yung pinakabentahe talaga nito is yung kanyang solid camera lineup. Meron kasi itong 50 megapixel Sony LYT700C camera sensor and 8 megapixel ultra-wide and 50 megapixel front-facing camera. And pagdating sa gantong lineup or setup, mas nagustuhan ko yung photo na nakuha ko dito unlike sa Poco X7 Pro and also sa ating Infinix Note 50 Pro Plus, mas gusto ko yung processing ni Tecno pagdating sa phone na to. Kaya ko siya in-include kasi hindi ko siya nasasama sa best mid-range phone kasi mas maraming di hamak na sulit sa kanya. So sinama ko siya dito sa budget phone kasi for me, budget level entry siya para sa price range niya. Marami kasing mas way more better sa kanya para sa presyo na to doon sa mid-range level. Pero just i-said, kung meron kang 10,000 pesos ngayon, dagdag ka na lang ng 2K. Ito na yung kunin mo, mas best siya para sa akin. So yun lang muna sa ngayon yung mai-recommend ko at the moment dahil nga hindi ako nakapag-review or nakapokus sa budget level phone ngayong taon. Pero don't worry, nagpatulong ako sa mabait nating kaibigan which is si Sir RJ ng Gadget Tech Tips. Kaya ibibigay ko muna yung platform kay Sir RJ. Pasok, Sir Gadget Tech Tips. Salamat, Boss Parikoy, sa pag-feature sa akin dito sa may video mo tungkol sa mga budget smartphone na sobrang sulit ng bilhin ngayon sa mga kulang 10k na mga SRP. Ito po yung mga recommendation ko sa inyo. Unahin ko po dito kung sakaling camera phone po yung hanap natin. Ito po ang pinakamagandang smartphone sa kulang 10k ngayon na meron pong pinakamagandang camera. Na even po yung ibang mga smartphone na mas mahal sa kanya, mas maganda pa rin po ito si Tecno Camon 40. Actually, hindi na nga po 10k yung kanyang SRP. Nagsisale na nga rin po siya ng around 7k to 8k at sobrang mura na yan, guys. 8256 po yung kanyang version. Naka-AMOLED display po siya. Hindi lang po maganda yung kanyang camera. Even po yung kanyang overall na specs sobrang solid din po dito si Tecno Camon 40 ngayon. Maybe makukulangan po kayo sa kanyang processor. Naka G100 nga lang po siya. Pero considering nga po na sobrang ganda ng kanyang camera, I think hindi na po big deal yan. Dahil nga po kung camera ang habol natin, wala na po tayong ibang smartphone na makikita na meron po ganitong klase ng camera ngayon.
para po sa napakamurang presyo na. Pangalawang smartphone po natin, kung yung mga smartphone po ni Oppo, saka po ni Vivo, tinatawag po nilang military grade shock resistant, pero mga naka-plastic frame lang at plastic back lang. Paano pa kaya guys itong susunod na smartphone natin? Si Infinix Note 50 Pro. Nung una lumabas po yung smartphone niya, actually napakamahal po niya para sa may 12K na SRP. At dahil nga po nagsisale na nga po siya ng mura, ito po siya ngayon guys. Nasa around 8K na lang po siya. Minsan kulang 8,000 pa. Isipin mo guys, para po sa may ganyang presyo, si Note 50 Pro lang po at Note 50 lang ang merong ganyang klase ng build quality para po sa isang budget phone nga po na presyo. Hindi lang po yan guys yung maganda sa kanya. Naka-AMOLED din po yan. Naka-wireless charging. Maganda rin yung camera niya at mabilis din yung charger. Alam ko guys, marami pong smartphone na mas maganda sa may design po ng Note 50. Pero guys, kung usapan nga pong build quality, hindi nyo po matatalo ang Note 50 dyan. Kung 5G smartphone naman guys yung hinahanap nyo para sa isang budget phone po na presyo, wala na po kayo ba marirecommend sa inyo kung dito pong Samsung Galaxy A17 5G. Dating 10.5 po yung kanyang SRP sa may base version niya, pero ang pinakamaganda nga kunin natin is yung kanyang mas mataas na version. Nagsisale nga din po siya ng around 7K or around 8,000, depende po sa may sale niya. Bukod po sa may 5G na kanyang processor, malakas din po yan sa may gaming. Maganda rin po yung kanyang display na naka-AMOLED at naka-Samsung pa tayo. Ang downside po rin po ng smartphone na to is naka-teared up notch lang po siya at wala po siyang charger sa may box niya. Pero para nga po sa may ganyang presyo at kung 5G lang po yung hanap natin, hindi na po masama yan guys. Dahil sa mas murang presyo niya ngayon. Kung gaming po naman po yung hanap natin, dalawang smartphone po yung marirecommend ko sa inyo na meron din po malaking battery. Kung gusto nyo naman po ng gaming phone na meron po malaking battery, dalawang smartphone po yung marirecommend ko sa inyo. Unahin ko po muna dito sa Nubia Neo 3 5G. Dating 10K po yung kanyang presyo, pero ngayon nga po guys, madali siya mag-sale. Nakaroon 7,000 lang. Bukod sa 6,000 mAh siya battery, naka 5G rin po yung ating processor, naka shoulder trigger button, at isa po ito guys na mayroong pinakamagandang touchscreen na gamit ko. Magagets nyo lang po ako kung magagamit nyo pa ang Nubia Neo 3 5G. Di napaka-responsive po ng kanyang touchscreen. Kung gusto nyo naman po ng smartphone na pang aesthetic lang, yung meron pong pang pormahan na design at meron pong manipis na design, tatlong smartphone po ang meron ganyan. Pero isa lang po ang re-recommend ko sa inyo, yung pinakagusto ko manipis sa smartphone. Ito po guys ang Tecno Slim. Nasa araw 9K po yung kanyang presyo sa may SRP niya sa may 8256 sa version. Pero guys, madalas po siya mag-sale ngayon. Sa kulang 8,000, minsan kulang 7,000 pa. Depende po sa sale na makukuha natin. Kumbaga kung gusto nyo po siyang makuha ng sobrang murang presyo, kailangan nyo po siyang abangan sa live niya sa may Shopee po pagka naka-sale. Napakanipis po ng kanyang body. Maganda po yung kanyang camera. Ang downside lang po ng smartphone na to is dahil nga po manipis siya, mahina po yung kanyang speaker. Pero kung di naman sa inyo problema yan, at gusto nyo nga po ng ganitong klase ng smartphone, hindi na po masama yan. Considering na sobrang nipis niya, pero ang laki rin po ng kanyang battery na mayroong 5160 mAh siya battery. Special mention po pala guys ang Redmi Note 14, saka po ang Poco M7 Pro 5G. Napakalaki na rin po ng discount na makukuha natin sa kanya. Yung Redmi Note 14, nagsisale po siya guys ng around 5,000 lang. Naka G99 po siya agad, pero sa may base version lang po na 4128. Pero sa may display niya, sa kanyang camera at sa kanyang performance, hindi na po masama yan para sa kanyang presyo. Pero syempre guys, tulad nga po ng sabi ko kanina, kung kukuha lang din po kayo ng bagong smartphone, dapat at least naka 8256 na. Dahil kung 4128, medyo mabibitin po tayo doon. Then yung Poco M7 Pro 5G, dating kulang 10K po yung kanyang SRP, pero nagsisale po siya ngayon guys, ng around 7,000 lang. Napakabalanse po guys ang specs ng smartphone na yan. Sa kanyang battery guys, malaki din po siya kahit papano. Maganda yung display. At finally po guys, para sa isang budget phone nga po ni Poco, maganda po yung kanyang camera na naka Sony IMX po na sensor. Tapos sa may performance niya, is naka Dimensity nga po siya. Maganda na rin po yan. At naka 5G pa tayo. At yan po yung mga sweet na smartphone sa akin sa mga kulang 10K po na mga budget. Kung sakali may magustuhan kayo, siguradong ilalagay po ni Boss Pare ko yung link dyan sa may description niya. At balik na po sa'yo, yan yung mga recommendation ko ng mga sweet na smartphone sa mga kulang 10K. At salamat ko ulit kay Boss Pare ko sa pag-feature sa akin dito sa kanyang
video po ng mga best budget phone. Thank you Sir Gadget Tech Tips sa magandang collab na to. And guys, subscribe kayo sa channel niyan. Isa yung sa pinaka-solid na tech reviewer ngayon, lalo na sa budget level segment phones. Napakalupit ng mga videos, straight to the point. Anyway, and dyan nagtatapos mga kapare ko yung full recommendation namin pagdating dito sa ating best budget phones. As I said, ito yung mga solid na phones para sa amin based sa mga na-review naming unit. So kung meron kayong suggestion or meron kayong mga gustong idagdag, i-comment nyo po sa ating comment section at pag-usapan natin. At para maging aware yung iba nating mga kapare ko. Anyway, kung meron kayong opinion, comment nyo lang din dyan. At yun lang muna sa ngayon. Kita-kita tayo sa susunod na video. Yun lang guys. Peace out.